Good day mga engineers. Ako nga pala ulit si Engineer Ace. At ito nga palang topic na to is eccentric connection, which is yung bolt steel design to. So, umpisa natin. Situation 1. Refer to eccentric loaded bracket shown. So, ibig sabihin, may binigay na figure to. So, yung given niya is P is equals to 240 kN. Yung S1 natin is 100 mm. Ito yan, from center to center yan. 100 mm. Ganun rin sa S2, which is 80 mm daw to. And yung eccentricity naman natin is 300 mm. So number 1, compute the direct load in each bolt. Number 2, compute the total reaction in bolt. Number 8, number 3, what is the minimum bolt diameter in mm? At the most critical bolt if the allowable shear stress is 124 megapascal. So, binigay yung allowable shear stress. So, bukas muna tayo dito sa number 1. Compute the direct load in each bolt. Pag sinabing direct load, ito yung direkta nilang sinasalo. Itong load, which is ilalagay lang natin sa centroid ng object. Pag direct load, direct load. Kumbaga, papaghatian niya ng 12 na bolts. 3, 6, 9, 12. Papaghatian nila yan. Itong 240 kN. So, yun na rin yung parang formula nila. Yung direct load is equals to P, yung load na pababa, tapos yung number of volts. So, lagay natin RD. Direct load. Yan. Pasalungat. Re-resist. So, 240 over 12 is 120 kN. Yung each volt yan. So, kada each volt, meron silang direct load na 20 kN. So, number 1, ganun lang. So, need lang na talaga natin analyze yung mga tanong. Dapat alam natin kung paano atakihin. So, number 2, compute the total reaction in bolt number 8. So, involved na dito. Meron na ditong torsional effect na. So, total reaction in bolt 8. Kasi yung sa number 1, ang pinapahanap lang naman is the direct load nung kada bolt. Kaya ang ginawa lang natin, so 240 over 12, so 20. So, kung total reaction naman ng kada bolt, so magdedepende tayo sa sa torsion. Bakit may torsion? Kasi meron tayong eccentricity. So, ang tendency niya, iikot yun pa ganun. Clockwise yung object natin. Kanina, kinonsider lang natin na direct load. Yung load natin is nasa gitna ng ating centroid. Yung object. Centroid ng ating object. Yan. So ngayon, i-consider na natin na nandito yung load. So may centricity. So iikot yung ating object pa clockwise. Pag ganun. So may torsional effect na mangyayari sa ating object. So sa total reaction ng bolt 8, so ito yan, binigay naman yan o nakasulat naman yan dun sa binigay na examiner, bolt hashtag 8. Yan. So ang bilang niya is pa 3, 6, 7, 8. So yan. So isolate lang natin yung bolt number 8. So paano pala makita natin na ganito yung orientation ng ating total reaction? So ang technique lang dito, aalamin mo yung direction ng torsion. So, nandito yung load. So, ang tendency ka ganun. So, clockwise. Kaya ito is, pag ganun yung arrow na nilagay ko. T. Yan. Iikot siya. Pag ganun. So, ang gagawin lang natin palagi pag ganito, sasalungatin lang natin yung torsion. Which is, sinalungat natin pag ganun. So, pag ganun yung ikot, sasalungatin lang natin. So, kapag ganito naman, ang ikot, dito naman yung ating total reaction. Gets? Kasi sasalungatin lang natin yung torsion effect dito. Kaya dito yung ating orientation. Kasi pag ganun yung ikot pa clockwise, so salungatin natin ito. Pag ganitong orientation or direction. So gets? Let's proceed. So yung RD, nakuha natin, wala namang binago sa given. Hinihingi lang naman yung total reaction sa number 8. So same given pa rin. So pinagatian, so 20 kN yung RD natin. Doon sa number 8 yan. Ito.
dito. So, nasolve na natin yan kanina. Kasi each volt naman yung hinihingi kanina. So, same lang naman. So, yung RTX na tinatawag, kasi may component to eh. Itong total reaction natin. So, may component yan, RTX and RTY. So, yan yung component niya. So, pag dito naman, edi ganun yung component niya. So, RTX is equals to T torsion times yung ano niya, Y distance over yung polar moment in discrete form. Pag sinabi nating discrete form, yung distance nila sa centroid. Kumbaga, yung distance ng mga ating volts papunta sa centroid. Ang ganun. Mamaya, makikita nyo kung paano to. And yung RTY naman natin is yung T niya, yung torsion, at yung X distance niya. And yun. So, tandaan lang natin to. And yung J naman natin, yan na. Ito na yung formula niya. Summation of X squared plus Y squared. Yan yung distance ng kada volt. So, ito yun. So, makinig kayo. So, 12. Ano yung number ng volts yan? Ito yan. Kasi X na muna. Focus muna tayo sa X distance. X distance ng mga volts. So, ito. So, meron naman tayong dimension na binigay, 100. So, ito yung centroid. So, 50 lang yan. Tig 50. So, yung X distance nung 12 na volts is 50. So, 12 na volts, ang mga distance nila is 50. So, kaya 12, nabubulol ako. 12, tapos square na natin yung distance, times 50 squared. At ito naman, Y distance naman to. 4 daw na 200, na nakalocate sa 200 na distance niya. So, ito yan, 1, 2, 3, 4. Bakit yan? Kasi 80 plus, ito, kalahati ng 80, 40. Apat na, ito yan, sorry. Ito pala, ito, 4. So ito, itong 4 na to, ito. Ang distance niyan is, pagpapunta dito is 80 plus 80 plus 40, 200. Yan, 4 lang naman silang same yung location. So yan, same na location na Y distance. Yan. So yun naman 4 ulit, kasi kabilaan. So ito naman, 1, 2, 3, 4. Ang distance naman nila dito, yung tinatawag na Y distance, is 120 squared. So, ito yan. Dito tayo, yan. So, ang distance daw nila is 80 plus 40. So, ang distance nila is 120 plus 4 na 40. So, ito. 1, 2, 3, 4. So, ito is, pagpapunta dito is 40, 40, 40. So, gets nyo naman siguro yan, tinutukoy ko dyan. So, no need na explain pa. Equals to 254,000. Yan. Naka-millimeters muna. Ayun yun naman, torsion natin is P times C. So, parang nag-moment lang. Ito. 240 times 300 or 0.3. So, mm muna ginamit natin para Newton millimeter. So, 72 times 10 raised to 6. Yan. Ito na. And yun, ang RTX is masasolve na natin kasi may T na tayo, may J na. All goods na. So, sa RTX naman, nung volt number 8 ito. So, yung T natin, ito, is ito. Yung Y distance niya, nung volt number 8, ano ba yan? Yung Y distance is ito, 80 plus 40. So, 120. Ayan. Distance niya yan from the Y axis. So, yung J natin is yun, na-compute na natin. 254, ito. And ganun din sa RTY naman. So, sa RTY naman is X distance naman. So, yun, same lang. X distance nyo naman, yung number 8 na volt. So, ito is 50. Gets 50. Yun, meron na tayong RTX and RTY. Ito. Naka-newtons. And, kaya lang natin yan, kilonewton, divide nyo lang 1,000. So,
So, yun. Makukuha natin is using Pythagorean lang din to. Siguro gets nyo naman to. Para makuha natin yung RT equals the square root ng RTY plus RD squared. So, plus, kasi same yung direction niya. Pero kung ganito yung orientation, di, ganyan. Yung RTY natin ito. Yung minus natin sa RD. So, nagkataon lang kaya plus. Plus RD squared plus RTX squared. So, meron tayong RTY. Nakuha natin ito. Yung RD, nakuha natin number 1 pa lang. Yan. Yung RTX natin is, nasolve na natin ito. Salpak lang natin, which is ang sagot natin is 48.217 kilonewton yan. Kasi ginawa natin tong kilonewton. And yun, pinapahanap is the total reaction naman eh. So, at number 3 tayo. What is the minimum bolt diameter at the most critical bolt if the allowable shear stress is 124 megapascal? So, ganun lang din. Pero sa most critical bolt tayo. So, para malaman yung most critical bolt, syempre, yung pinakamataas na load yan. Isa-isayin natin to. Kasi yung load din naman is itong RT, total reaction ng bolt na yun. So, ito yung napalabas ko dito na nagki-critical is itong bolt. Bolt number 7. Yan, ito. Kung gusto natin, i-try natin isa-isa. O, dun sa bolt number 8 kanina, nasolve natin, di ba? Ilan ba yun? 48.217. Tapos pag-solve ko dito, medyo mataas dito eh. Critical talaga. Sinolve ko yun isa-isa. So, kung gusto nyo ma-prove, isolve nyo na lang. Ito, same process lang nung ginawa natin kanina. So, ganun lang. So, dito na lang, re-rectine na natin. Ito yung critical bolt nya. So, dati lang. So, yung ating torsion is pa-clockwise. So, ayan. Lang natin ang axis para mas klarado yung sinasabi ko. Yan, ikot niya is pa-clockwise. So, sasalungatin siya nito. So, kumbaga pa ganyan yung ikot niya. So, sasalungatin ni RT. Yan. Para kung nalilito kayo mag-imagine, gawin nyo lang ng from center to center line. Tapos assume nyo, di pa ganun yung torsion. Paikot. So, pag ganun niya, syempre, ang ikot niya clockwise. Iikot siya ng sasalungatin. So, ayun yung ano niya. Total reaction. And yun. Ito na nga yung figure, isolate natin. So, yan. Same lang din nung sa number 2. And yung RD natin is nakuha na natin kanina. Yung J, nakuha na natin. Yung T, nakuha na natin. So, salpak lang. Ang mababago lang natin is yung Y distance. Yan. Tapos yung X distance. Y distance and X distance. From the centroid. Centroidal axis na X and Y. Ito. Yan. So, sa RTX naman, yung Y distance niya is 200. Bakit 200? Ito. Ito yung inassume kong critical bolt. So, dyan din naman. Yan din naman yan. So, 80 plus 80 plus 40. So, 200. And yun naman sa RTY niya. So, same lang din naman yung ano natin dito. Given. Nakuha na natin to kanina eh. Ito. So, yung RTX niya, ayan. Yung RTY naman, is yung X distance niya naman is 50. Ito. Yan. 50. And yun, nakuha natin yung RTX and RTY. So, ganun lang din yung process sa pagkuha ng load ng kada bolt. So, yun, RTY, square root of RTY plus RD squared. Kasi pinagsama natin yan. Ito. Yan. Plus RTX squared. Kasi isa lang naman. Yan, RTX lang. Yan sa figure. And makukuha natin yung critical load. Which is 66.96 kilonewton. Yan. Yan. Makukuha natin siya. Binigyan tayo ng allowable shear stress. So, ano bang formula ng ating formula ng shear stress? Pagkuha ng stress. Diba, force over area lang din. So, yung force na gagamitin natin or yung load is 66.196 yung nakuha natin. Kaya kinuha muna natin tong
RCR or yung critical. Or kanina yung nakalagay is RT, total reaction. Same lang din naman. So, nilagay ko lang critical. Yun. Volt naman siya. And diameter naman hinahanap. So, obvious na bilog. So, yung formula ng area is pi over 4d squared kasi diameter yung pinapahanap eh. Ito. Minimum volt diameter in millimeters. At ayun, ginawa natin Newton. Ito. Times 10 raised to 3 or times 1,000. Ito. Para maging newtons. Tapos, hindi siya lalagpas sa 124 o dun sa allowable shear stress. Ito. Shift solve nyo lang to. Yan. Mukha natin is 26.07, so 27 mm. Hindi tayo nag-ground down kasi sa ano lang spacing. So ayun. Congrats nga pala dun sa mga nakapasa. And doon naman sa mga hindi pinalad, try and try. Talagang ano, umpisahan mo na, pagpatuloy mo na. Kasi pag nagpahinga ka, kunwari nag-skip ka or sabihin natin tumigil ka talaga, sinukaan mo na. Tapos may time kasi na mapaisip ka, ano kaya kung tinuloy ko, may what if na gano'n. So ituloy nyo lang. Kunyari, hindi kayo pinalad ngayon. Sa mga hindi pinalad ngayon, ituloy nyo lang. Kasi kumbaga, malay mo malapit na lang. I mean, nakaumpisa ka na eh, nag-review ka na. Tapos ngayon pa bang susuko ka na kung kailan nakaumpisa ka na. Doon sa mga hindi pinalad. So yung iba nga eh, mag-start pa lang. So ikaw, meron ka na. Kumbaga, nakaaral ka na. So need mo lang ulit na hanapin kung saan ka nagkamali or saan ka mahinang topic. So practice lang, solve lang ng solve. Yun. Doon naman sa mga nagbabalak mag-board exam, itong advice ko. Yung mga basic, dapat aralin mo na. Kumbaga, i-refresh mo na sarili mo. Yung mga trigonometry, analytic geometry, yung mga yan. Algebra, yan. Dapat, alam ko na ba, marunong pa ba ako ng mga ganito? Yan, dapat, tawag dito, alamin mo rin sa sarili mo kung saan ka mahina doon sa mga basic. Kasi importante yan. Importante talaga yan. And doon naman sa mga hindi nga pinalad. So, mag-solve lang kayo na mag-solve. And kung saan kayo mahina, hindi nyo nagigets. Hindi nyo pa nagigets pa. Doon kayo laan ulit ng oras. So, doon naman sa mga topic na kapa mo na. So, huwag mo din kakalimutan. Ang technique ko lang, kunwari, mahina ako sa topic na sabihin natin, purlins. Nahirapan ako dyan. Sabihin natin doon. So, ang gagawin ko is, magsasolve lang ako ng mga problem na purlins. Magsasolve lang kasi iba-iba yan eh. Iba-ibang tanong, same object, same figure ang ibibigay, pero iba-iba yung tanong, iba-iba kung paano atakihin. So, ang technique ko nun, solve lang ako ng solve doon sa purlins. Hanggang sa nakarami akong solve. Pag binato ka ng mga problem na purlins, parang sa sobrang tagal mo na o sa sobrang dami mong nasolve, kumbaga parang yung utak mo nagagamay na. I mean, parang ganito yan, alam ko na gagawin dito sa situation na to. Kahit iba to pa sa iba-ibang iba-ibang tanong, master mo yung concept. Naaral mo talaga. Kasi hindi yan tinatandaan eh. Pangit yung tatandaan ko lang itong problem na to, baka lumabas sa board exam. Kumbaga, algorithm din talaga. Kasi habang solve ka ng marami, na nagigets mo yan eh. Ba't kaya ito ganito? Sa simpleng paraan ng pagtanong lang, kahit sa simpleng tanong lang na, minsan tatawanan mo na nga lang sarili mo. Dati kung babalikan mo, dati hindi ko pa alam, ultimo pag moment, ganyan lang pala. Tapos pag na-master mo na, basic na lang sa'yo. Parang ano. Sa mga nagbabalak mag-review, yun. Ay mag-review. Mag-review and mag-board exam ngayon. Ang kalaban nyo is yung sarili nyo. And ang mas dapat condition kayo yung utak nyo sa mismong exam. Dapat alam mo sa sarili mo na nandito ako para mag-exam, hindi para kabag, hindi panghinaan ng loob, kabahan. So ang technique dyan, lalagyan mo na mismong parang goal yung gagawin mo, yung step ba, mga steps.
Gagawin mo, kumbaga, pagpasok ko dito sa mag-start baga, magpipill up kayo niyan eh. Pipill up kayo niyan. Sige, kwento tayo. May clean kwento. Pipill up kayo dyan. Ilalagay nyo pa nga dun yung mga, syempre pangalan nyo. Tapos yung sa NOAA. Yan. Magpipill up kayo dun. Tapos ang tanda ko nga is may pinakopya pa sa likod. And meron pang ano, tawag dito. Basta, mapipill upan nyo naman yun. So after fill up, mga 8 a.m. ang umpisa niyan, MSTC. Yan. So, bago ka magsumagot, scan mo muna each page nung test question na binigay sa inyo. Scan mo. And, yun. Siyempre, scan mo kahit yung mga question. Yan. Sa MSTC, ano eh, kapag alam ko yung question na yun, sinasagutan ko agad. Tapos, sinishade ko agad kasi, ano naman yan eh, per item sa MSDC. Yan, kunwari, nakuha ko to, number 1, nakuha ko siya. So ang gagawin ko, i-shade ko agad siya dun sa answer sheet. Hindi ko na bibilugan lang dun sa test question. Kasi ang kadalasan na nangyayari dyan, para sa akin na, kadalasan na-encounter ng ibang engineer na nag-exam, is ano, binilugan muna nila dun sa test question yung mga sagot. Tapos siguro mga 40 minutes left or 30 minutes left. Saka sila nag-shade dun sa answer sheet. Ang nangyari, yung dapat sagot sa number 10, napunta sa 11 sa sobrang pagmamadali mo. Yan. Ang nangyari, nabaliktad. Tapos nag-erase ka sa number 10. Kasi nagkamali ka. Doon nasa mismo sa answer sheet na binigay. So nakalagay pati doon, no, erasure. Kasi baka lang hindi ko 100% sure. Kasi kunyari nag-erase ka sa number 10, tapos binasa lang ng machine hanggang 10 lang kasi na-detect na may abnormality, parang nag-erase ka nga doon sa number 10. So, ang nangyari tuloy, ang na-read lang nung machine hanggang 10 lang. Kung saan ka nag-erase. Kaya avoid natin mag-erase. Yan. Kaya ginawa ko nun, sabi ko sa sarili ko, pagkat nakuha ko yung sagot, shade ka sa answer sheet. Yan. Para avoid na ano din. Tapos pag hindi ko alam yung tanong, skip ko muna. Yan. Saka ako binabalikan kapag may tira pang oras. Yan. Saka mas maganda ganun. Doon naman sa PISAT sa HPG, ang diskarte ko doon. Siyempre pag alam mo na yung situation, sasagutan mo na din talaga agad. Sagutan mo. So yung mga hindi mo alam, yun ipapanghuli mo sila. Doon may boss yung natitirang brain cell mo. Kasi minsan ganun. Kaya nung nag-exam ako, sabi ko parang hindi ko na ito alam, itong sa concrete mixture ata yun. Yung merong water cement ratio yan. Chuchuchu, may mga pinapanap. So, medyo nablangko ako doon. Sabi ko, paano ba to? So, ang ginawa ko, nag-CR. O kumain muna ako nung chocolate. Kain muna akong chocolate. Tapos, yun. After nun, binasa ko ulit yung situation yun. Nakuha ko ulit yung ba na-record. So, ganun lang ang diskarte. Huwag kang papangunahan ng kaba. Mismo exam, pag pinaunahan ng kaba, yari. Lalabas ka talaga agad dyan maaga. Manghihina ka, papanghina ka ng loob. So, pag nakita mo hindi mo alam, skip mo na. So, doon ka muna sa magpapaboost ng energy mo. Doon ka sa alam mo na. So, imposible naman na nag-review, tas pero totally lahat hindi mo alam. Yun yung advice ko sa mga tips. Kung umabot ka dito, yun. Pa-follow na lang.